Good day guys, so welcome back to my channel. So for our lecture ngayon, ang pag-uusapan natin is yung ilan sa mga applications ng integral calculus, which is yung pagkuha ng area between curves, yung pagkuha ng centroid of mass ng ating isang plane figure, and also yung pagkuha ng volume ng isang solid of revolution. So, bago tayo mag-proceed dun sa ating problem is, recall muna tayo dun sa ating mga methods or yung sa mga process sa pagkuha ng ating area between curves, centroid, tsaka yung ating volume. So, una, dun sa ating area between curves, so meron tayong dalawang method na ginagamit, which is yun yung ating paggamit ng HEA or yung ating horizontal element of area, or yung pag ginamit natin is yung ating VEA or yung ating vertical element of area. So, pag HEA ang ginamit natin, ang ating area is equals to the integral of x right minus x left dy from A to B. So, remember lang guys, ang limits natin should be y values or yung ating y coordinates. And ang equation natin must be in a form of x as a function of y. And then yung sa VEA naman natin is ang area natin is the integral of y upper minus y lower dx from A to B. Where yung limits natin must be yung ating x values, and ang equation natin must be in a form of y, a function of x. So, ulitin lang natin guys, yung ating mga limits must be y values. So, halimbawa, may intersection tayo dito and dito. So, ang limits natin is, ang upper limit natin is yung y coordinate dun sa ating point of intersection sa taas. And then, yung ating y lower or yung ating lower limit must be yung y coordinate dito sa bandang baba. And then, ganun din sa ating x values. So, kung ano man yung point of intersection natin dito na x coordinate, yun yung ating upper limit, minus lower limit natin is yung ating x coordinate dito sa bandang kaliwa. Next would be para dun sa ating centroid of mass, yung sa ating plane area. So, ang x bar natin is equal to the integral of x sub c dA divided by A. And ganoon din sa ating y bar, which is y sub c dA divided by A. Whereas yung dA natin is yung ating area equation. And yung A natin is yung numerical value natin ng area. So, ang dA natin guys is etong part na to. Depende kung anong strip yung ginamit natin. And then yung A is kung ano man yung makukuha nating result sa pagkuha ng area natin. Then, with regards dito sa ating x sub c, tsaka y sub c, didepende siya kung anong strip ang ginamit natin nung kumuha tayo ng area. So, pag ang ginamit natin is yung VEA or yung ating vertical element of area, ang x sub c natin para sa ating x bar is equals to x. Then, multiplied by dA, which is yung ating eto. Yung y upper minus y lower. And then, para sa ating y bar, ang y sub c natin is 1/2 y upper plus y lower. Then, dA is ito rin yun. So, y upper minus y lower, dx. So, ganun din guys, ang limits natin must be x values. Although, pwede naman nating paghaluin yun. Depende kung saan kayo mas komportable gamitin. Minsan kasi mas napapaiksi yung equation pag pinapalitan yung ating strip. Pero kung mas komportable kayo na isang strip na lang ang gamitin, is pwede rin naman. So, nasa sa inyo naman na yun kung anong gagamitin ninyong strip sa pagkuha ng x bar tsaka sa y bar. So, pag naman HEA ang ginamit natin or yung horizontal element of area, ang x sub c natin para sa ating x bar is 1/2 x right plus x left. And then, para sa ating y bar, ang y sub c natin is y. Okay, so proceed naman tayo dun sa ating pagkuha ng ating volume of solid of revolution. So, dito guys, sa parte na to, is meron tayong tatlong methods kung tawagin. Ang isa is yung disk method. Ang second one is yung washer or yung ring method. And then, yung isa naman is yung cylindrical shell method. So,
differentiate natin kung ano naman ang kaibahan ng bawat method and kung paano siya gamitin. So, para sa ating disk method, ang sabi, ang axis of revolution daw must be a boundary. And then, yung axis of revolution natin is perpendicular to strip of area. So, ito yung tinutukoy niya. So, ang axis of revolution daw must be a boundary. So, halimbawa, ang kinukuha nating volume is bounded by the y-axis, the x-axis, and given curve. Kung ano man yung given curve natin. So, ang sabi is about the y-axis. So, ang y-axis natin is isa sa boundary ng ating kinukuhang figure. And also, at the same time, ang axis ng revolution natin is also the y-axis. So, dito, sa part na to, heya ang kanyang ginamit. So, para matawag natin na disk method ang ginamit natin, ang sabi, ang axis of revolution must be perpendicular to strip of area. So, ito yung strip of area natin. And then, ating axis of revolution is yung y-axis. So, ito yung perpendicular na sinasabi niya, guys. So, ang volume natin is equal to the integral of pi r squared dy. Then, ano ang definition ng r natin? So, ito yung r natin, guys. So, imagine natin na pag inikot natin ito about the y-axis, magpuproduce itong strip natin ng isang disk. Kaya siya tinawag na disk method. So, ang r natin for this figure is x right minus x left. So, halimbawa dito, ang x natin is 0, and then ang x right natin is kung ano man yung curve natin. So, dito guys, dapat ang equation natin must be x a function of y. Kaya siya, ang differential natin is dy, and then ang limits natin must be y values. Dahil di ba ang dy natin, so ang values natin dito is y, yung y dito, minus yung y, kung ano man yung value natin dito. And then the other one is, pag ginamit natin naman is yung via, or ang volume natin is equal to the integral of pi r squared dx. So, ano naman yung nagdi-define ng r natin? So, ito yung r natin. Pag inikot natin dito sa axis of revolution, which is yung ating x-axis. So, imagine natin na magpuproduce tayo ng diskrito. So, ang r natin must be y upper minus y lower. And ang limits natin is yung x dito hanggang x kung saan man yung ating boundaries. And then next one is yung ating tinatawag na washer or yung ating ring method. So for this method naman, ang sabi is ang axis of revolution is not a boundary, pero ang axis of revolution is still perpendicular to the strip of area. So for this part naman, meron din tayong method for heya and for veya. So, focus tayo guys dito sa kung paano yung approach natin. So, dito sa figure A, ang axis of revolution natin is nasa kaliwa ng ating 2D plane. And then, dito sa figure B, ang axis of revolution natin is nasa kanan ng ating intersecting curves. Sa figure C, ang axis of revolution natin is nasa baba ng ating intersecting curves, and then yung ating figure D, ang ating axis of revolution is nasa taas ng ating intersecting curves. So, isa-isahin natin guys, ano? So, for figure A, pagka ganito ang itsura ng ating problem, na kung saan ang axis of revolution is nasa kaliwa ng ating dalawang intersecting curves, or let's say, a curve and a line, or a curve and the coordinate axis. So, ang volume natin ng disk, or ng ring, I mean, is pi quantity r squared minus r squared. So, ito yung bigger radius, ito yung smaller radius natin. So, ano yung bigger radius natin? So, ito yun guys. So, ito yung ating x right. So, since heya ang ginamit natin, ang x right natin, or a function of y dapat ito. So, x right minus yung axis of revolution natin. Ito guys, axis of revolution squared minus x left
ang small r natin is from x left hanggang axis of revolution natin. Then squared, then dy. So, ang limits natin dito guys is y values din since gaya ng sabi natin kanina, ito ay naka-differential in y. And ganun din dito. And dito must be dx and yung ating dito is dx. So, what if naman pagka yung ating axis of revolution is nasa kanan ng ating dalawang intersecting curves? So, ang magiging volume natin must be pi. Ganun din, r squared minus r squared. Pero, ito guys, ang tandaan nyo lagi is lagi siyang left to right, then upper to lower, pagka yung isa naman ang ginamit natin. So, dito, ulitin lang natin, ito yung left to right, then dito din is ganon. So, ito is left to right. So, ang natin is axis of revolution minus yung x left natin. Ito yung x left natin guys. Squared nun minus axis of revolution minus x right. Ito nandito. Yung para sa ating small r. And then, ang limits natin must be y values. And then, pagka ang ginamit natin is yung vea, so ang volume natin is pi r squared minus r squared dx. And ang definition ng r natin dito na malaki is, para sa ating figure C, ito yung r natin. Upper to lower, upper to lower. Yun yung sabi natin kanina, di ba guys? So, ito is y upper natin minus axis of revolution. Let's say ito yung axis of revolution natin. Minus y lower. Ito yon. Ito yung y lower natin. Minus axis of revolution. And then, ganun din sa figure din natin. Pi r squared minus r squared. So, ang r natin is axis of revolution minus y lower squared nun. And then, minus axis of revolution minus y upper squared nun, then dx. Then dito, ang limits natin must be x coordinates. And then lastly, yung ating cylindrical shell method. So dito guys, ang sabi is, ang axis of revolution natin is parallel to the strip of area. So ito yung ating mga figure. So ganun ulit, meron tayong figure A, B, C, and D. So para sa ating heya, pag ang ginamit nating strip is naka-horizontal, so ang volume natin is 2 pi r times h. So ang r natin dito sa part na to is ito siya. So ang r natin is axis of revolution minus y. So ito yun. Ito yung axis of revolution natin. So ang r natin is ito. Ito yung r natin. And then, ang height natin is x right minus x left. So, ito yung ating h. So, ganun din dito. Ang r naman natin is yung ating y hanggang axis of revolution. Then, ang h natin is yung x right minus x left. Ito yung h natin. So, dito, ang volume natin is 2 pi. Ang r natin is axis of revolution minus y. So, ito yon. Ito yung ating y. Kung ano man yung value ng y natin or dy. And then, ang height natin is yung x right to x left. So, imagine nyo guys, pag inikot natin to dito, mag-form siya ng isang cylindrical shell. Ito is kapag yung axis of revolution natin is nasa baba ng ating, yung nandito, nasa baba siyang strip. Then, yung isa naman, kapag nasa taas yung strip yung axis of revolution natin, and then ito yung maging natin, so ang magiging equation natin is 2 pi, then y, ito yon yung y natin, minus axis of revolution, then ang h natin is yung x right minus x left ulit, then dy. So, ang limits natin dito is y coordinates.
Then, pagka naman via ang ginamit natin or yung ating vertical element of area, ang volume natin is 2 pi r h. Ganun din. Pero dito, ang magiging r natin is axis of revolution minus x. So, ito yon. And then, ang height natin is ito. So, y upper minus y lower. So, ito yung ating h. So, ganun din dito, guys. So, drawing na lang natin dyan. Ito yung h. And then, ang r natin is ito. So, ang r natin dito sa ating figure D is x. Itong x and y natin, guys, is just x and y. So, hindi siya equation or hindi siya value. Just y and x lang. Then, minus axis of revolution. Ito is kung halimbawa, let's say, ang axis of revolution is x is equals to 5. So, magiging siyang x minus 5. So, kung halimbawa naman dito, ang axis of revolution natin is y is equals to 20. So, magiging itong y minus 20. And then, x right minus x left. Ito yung ating mga equation. So, dito, mabalik tayo. Ang height natin is yung y upper minus yung y lower natin. Kung hanggang saan man yung boundaries natin. Okay? So, proceed tayo sa ating given problem. So, para sa problem natin, ang sabi is, a region is bounded by y is equals to 12 minus 4x and y is equals to 12 minus x cubed. So, ang hinahanap is yung area ng ating region bounded by between these two curves. And then, kunin natin yung volume generated by revolving about the x-axis and the y-axis. So, ano yung unang step natin pag magsosolve ng ganitong problem? So, syempre minsan sa problem natin, hindi ibinibigay yung ating itsura ng graph or hindi ibinibigay ko ano man yung figure. So, naka-worded problem lang, halimbawa. So, dapat alam din natin paano tayo mag-graph ng ating magiging figure kasi hindi natin makukuha yung area natin tsaka yung volume natin kung hindi natin na-visualize ano ba ang itsura ng ating problem. So, una is dapat maiplot natin. So, simulan natin dito sa ating line equation. So, dito sa ating line equation, since line equation lang naman siya, pwedeng ang gawin natin is i-assume na kunin natin yung x and y intercept natin. So, kapag sa x-intercept, so when y is 0, ano yung value ng x, and then when x is 0, ano yung value ng y. So, dito, when x is 0, so ito yon. So, when x is 0, ang value na ating y is 12. And then, when y is 0, so ito yon. Ang value na ating x is equal to 3. Ito pala, sorry. So, ito yung sa line equation natin. Ito yung sa ating curve. So, when y is 0, ang x natin is 3. And then, when x is 0, ang y natin is 12. So, from there, pwede nating i-connect na lang yung ating dalawang mga intercepts. So, para makita natin kung ano behavior ng ating line equation. And then, para dito sa ating curve, so, y is equals to 12 minus x cubed. So, pwede rin natin gawin yon. Assume natin na when x is 0, ang y natin is 12. And then, when y is 0, ang x natin is equals to cube root ng 12. So, ang cube root ng 12 natin is around 2.289. So, somewhere nandito siya. Then, since nakuha na natin yung dalawang points, so, ang kailangan nating malaman is paano ba yung behavior ng ating curve. So, assume natin na as x increases positively, so when positive x increases, ang magiging value ng y natin would be going to the negative side. So, ibig sabihin, pababa siya. And then, when x is negative, so alam naman natin na ang negative value, pag na-cube is negative pa din. So, magiging lang siyang 12 minus
negative kung ano man yung value ng x. So, ibig sabihin, mag-i-increase yung ating value ng y as negative x increases. So, ang magiging behavior ng curve natin is papataas. So, baka magtaka kayo, paano yan? Wala bang chance na magkaroon ng, pwede kasing sabihin nila na, hindi ba mag-o-overlap pagka na-rotate natin about a certain axis? So, kung makikita natin guys, so pwede na nating isolve na lang isolve ninyo habang pinapanood itong video. Kunin natin yung ating y prime, tsaka yung y double prime, para makita natin kung ano ba yung mga critical points natin. And you will see na ang critical points natin is, ang x natin is 0. So, when x is 0, ito yung nasaan natin. So, mapapansin natin na ang critical point natin is nandito rin sa part na to. Ibig sabihin, nandun yung ating, and pati yung ating point of inflection. Ibig sabihin, hindi pupunta sa any of this side, yung ating relative maximum, tsaka yung ating relative minimum. So, there's no way na ito is magiging, magka-curve pa pababa, and then babalik dito, and then babalik dun sa taas. So, hindi mangyayari na magkakaroon ng overlapping pagkuha natin ng value later, pagsosolve natin. Kasi makikita natin ang critical points natin is, or yung ating maximum or minimum point, or yung ating critical point is nandito sa y is equals to 12. Pati yung ating inflection point. So, as we can recall, ang inflection point natin is yun yung place kung saan nagbabago yung curvature ng ating given curve. So, proceed tayo. So, una is kailangan daw natin kunin yung area ng ating region. Pero bago pala yon, kailangan muna malaman natin yung point of intersection para sa magiging limits natin. So, kunin muna natin yung point of intersection natin. So, para sa ating point of intersection, so since ito naman is same exponent ng y natin, so pwede na lang nating equate yung dalawang equation. So, 12 minus 4x is equals to 12 minus x cubed. Or, ang makukuha natin is negative 4x plus x cubed is equals to 0. And then, factor out natin yung ating isang x. So, x and x squared minus 4 is equals to 0. Guys, remind ko lang kayo, pag nakita ninyo na yung x is pwedeng i-cancel, huwag nyo basta i-cancel. Kasi bakit? Ibig sabihin nito, tatlo ang possible roots pala natin dapat, since ang highest exponent natin is naka-cubic. So, ibig sabihin, tatlo ang possible roots natin. So, ito yung mga yon. So, x is equals to 0, and x is equals to positive 2, and yung x natin is negative 2 na isa. So, when x is 0, so ang value natin ng y is equals to 12. And then, when x is positive 2, so kahit naman saan natin isub, ang makukuha nating value is y is equals to 4. And then, dun sa isa naman, when x is negative 2, ang makukuha natin is y is equals to 20. So, ibig sabihin, ang mga point of intersection natin is 0, 12, 2, 4, and yung ating negative 2, 20. So, ayan. So, na-plot na natin yung ating given figure. And alam na rin natin kung ano yung kailangan nating area na kunin. So, ito yung ating shaded part. So, recall natin. So, ang unang hinahanap is yung area daw. So, di ba? Recall natin, ang area natin is, so, depende. So, for this video, ang gagamitin natin is, mag-vertical strip na lang tayo, or yung via ang gagamitin natin. So, ibig sabihin, pagka via, recall natin, ang sabi natin kanina, pagka via, ang ginamit natin is y upper minus y lower. And then, ang limits natin must be x values, and then yung given function natin or equation natin must be in a form of y, a function of x. So, since makikita naman natin na symmetrical yung ating given figure, pwedeng gawin natin is kumuha na lang tayo ng area ng isang side, and then i-times 2 na lang natin. So, para dito sa problem natin na to,
So, since ang sabi natin is via ang ginamit, so ang gagamitin natin is yung vertical strip. So, ito yan. And then, or pwede rin dito. So, kung saan naman kayo mas komportable guys, pwede namang gamitin. As long as tama yung method na ginagamit natin. So, dito, ang pipiliin kong side is itong side na to. And then, i-times 2 ko na lang. So, pwede natin gawing times 2 ng ang y upper natin is tumama doon sa ating curve, which is 12 minus x cubed minus y lower. Ang y lower natin is yung ating sa line equation, which is 12 minus 4x. And then dx. Then ang limits natin must be from 2 to 0. So, bago tayong proceed guys, remind lang na pagpipili tayo ng strip, tingnan natin kung saan tayo mas convenient. So, for this given figure naman kasi, so, ang y upper natin is walang pagbabago ng y upper. Tumatama yung strip natin, sa curve pa din, hanggang bumaba tayo dito, walang nagbago. So, ito yung ating y upper natin, ayan yung strip natin. So, walang change of equation na tinamaan, kahit din dito. So, siguro maggagawa na lang ako ng isang video na separate na kung saan merong mga discontinuity sa pagsosolve ng area. Depende kung anong strip ang ginamit natin. So, for this video, focus muna tayo ng walang change ng magiging equation. Since ang y upper natin dito, hanggang dito sa point of intersection natin is walang changes. And then, same thing with yung y lower natin, wala ring nagbago. So, pag sinolve natin ito, ang makukuha nating area dito is 8 square units. Ayan. So, meron na tayong area. So, ang value ng area natin is 8 square units. Sulat lang natin. Ating area is 8 square units. So, ang next naman natin is yung kukunin natin yung volume by revolving about the x-axis and yung ating y-axis. So, pagkuha natin ng volume, so for this video, ang gagamitin kong strip is mag-vertical strip na lang ako, ay mag-horizontal strip na lang tayo. So, ibig sabihin, kung mag-horizontal strip tayo, ang magiging itsura ng ating, so let's say for x-axis muna. Pag nirotate natin sa ating x-axis, dito, so ang gamitin natin is, yung ating munang sige, mag-stick na lang muna tayo pagka dito sa x-axis, ang gagamitin natin is disk. So, gagamitin natin is yung via. So, okay. So, ilagay lang natin, i-note lang natin as volume about the x-axis. So, kung marirecall natin, sabi natin kanina, pagka ang ginamit natin is yung ating vertical strip, and then about the x-axis, ang magiging natin is yung ating ring or yung ating washer method. So, ito yung ginawa natin guys. So, ang axis of revolution natin is nasa baba ng ating intersecting curves. So, ito yon. So, ang axis of revolution natin is nasa baba ng ating intersecting curves. So, ibig sabihin, ang magiging equation natin must be yung ating figure C. So, y upper minus axis of revolution squared minus y lower minus axis of revolution squared dx. Pero since ang axis of revolution naman natin is y is equals to 0, so magiging 0 na lang to. And then 0 na lang to. Okay, so proceed na tayo. Ang volume natin is, and then ano ang ating magiging limits?
Anong limits natin? So, di ba ang sabi natin, since naka-via tayo, must be x values. So, ang gawin na lang natin dito guys, is magiging, dalawa kasi ang magiging equation nito. Since dito, y upper ang nasa taas, minus y lower. Then, ang y upper natin dito is yung line equation, and then yung y lower natin yung ating curve. So, dalawang hati ang magagawa natin. So, ang una is from 2 to 0. And then, pi. Ang r natin, gaya ng sabi natin kanina, so y upper. Ang y upper natin is tumama dito sa curve. So, magiging siyang 12 minus x cube squared minus 12 minus 4x squared dx. Ito yung sa side na to. And then, meron pa tayong kabilang side. So, plus. Ang limits naman natin is from 12 or 0 to negative 2. Yung x values natin. So, 0 to negative 2. So, 0 to negative 2. And then, pi. Ang r natin is, diba ang big R natin is yung dito hanggang dito. Ang small r natin is yung dito hanggang dito. So, y upper. So, magiging siyang yung sa line. So, 12 minus 4x squared minus 12 minus x cube squared dx. So, ang makukuha nating value dito ng volume guys is, I-solve ko na kasi siya earlier. So, pwede nyo ding itry sa inyong calcu. Ang lalabas na value is 192 pi cubic units. So, cubic units. Okay, so proceed tayo naman dun sa ating volume, dun sa ating y, na nag-rotate sa ating y axis. So, dito, ang gagamitin natin is para maging disk na rin lang ang gamitin natin is gagamitin natin yung ating horizontal strip. So, para maging disk yung ating figure, pag nirotate natin sa y-axis, dapat ang strip natin must be naka-horizontal. So, recall ulit natin, kapag ka naka-horizontal, ang ating ginamit na strip, so ito yon. And then, ang axis of revolution natin is, nandito sa side, sa gilid, kung tutusin, pwede natin gawing, twice na lang yung ating volume. Kasi, kung papapasin nyo guys, pag inikot ko itong figure na to, dito sa axis na to, is ganun din yung same net. Ganun din yung makukuhang volume natin dito. So, pwedeng i-times 2 na lang ulit natin yung ating disk pag nag-horizontal strip tayo dito. So, pwedeng i-times 2 na lang. Pwede rin natin gawin na ito, then i-add natin yung sa kabila. Pero later on, marirealize ninyo na sobrang tagal siya isolve pag sa calcu. Unless na lang na mamanu-manuhin ninyong isolve yung integration. So, pwedeng i-times 2 na lang natin to kasi kung may imagine natin, pag na-rotate natin itong figure na to within this axis of revolution, is ito din siya. Same din. Yung ma-generate natin na volume. Since same naman ang height natin dito, so halos same lang din yan. So, ito is 8 units ang taas. So, from 12 to 4, ito rin is 8 units ang taas. So, from 12 to 20. So, which makes it equal yung part na yan. So, proceed tayo. So, ang volume natin sa y, since disk ulit ang ginamit natin, ang gagamitin natin is x right minus x left. So, itong figure na lang ito na guys ang gagamitin natin. So, ano magiging limits natin? So, diba, since naka-horizontal strip tayo, so dapat y values ang ating limits. So,
ang mangyari is from here to here, so 12 to 4. So 12 to 4. Yeah, isusulat ko na lang din yung isang area natin equation just to prove na pag sinolve nyo siya is parehas lang din yung lalabas na value. So, isulat lang natin dito yung isa pa. So, ito yung una. Ito yung, sige. Yan. Una at pangalawa. Baliktad. So, kung ito naman ang gagamitin natin guys, tapos ito times 2 natin, ang magiging limits natin is from 20 to 12. Yung y values natin. So, ito yan. So, 20 to 12. And then, di ba ang sabi natin is pi big R squared minus small r squared. Pero since sabi ko nga kanina is dahil dalawa, ito times 2 na lang natin. So, magiging siyang 2 pi. Ang r natin, so since dito is x right, ang sabi natin kanina, x a function of y. So, ibig sabihin, i-rearrange natin ito, yung equation natin, in a form of x a function of y. So, ang mangyari sa kanya is magiging siyang x is equals to the cube root ng 12 minus y. And then, para sa ating line equation naman, magiging siyang x is equals to 12 minus y over 4. So, dito, ang magiging ano natin would be x right. So, ang x right natin is tumama dito sa ating curve minus axis of revolution, which is 0. So, ito yon. So, magiging siyang cube root ng 12 minus y minus 0. So, pwede na natin i-disregard. Squared minus yung r natin na maliit. Ito yon. So, x left, which is yung ating 12 minus y over 4 minus 0. So, pwede natin alisin na lang squared and then dy. So, pag kinalculate nyo siya guys, ang lalabas na value dyan is nakadecimal siya. Pero kunin natin yung naka-fraction na value. Ang expected natin lalabas dyan is 256 pi over 15 or 53.6165. 53.6165 cubic units yun guys. And then para doon sa isa, kung ang gagamitin naman natin is yung isang segment, ito naman. So, same equation pa din. Kasi, di ba ang sabi natin kanina, pag nandito yung axis ng revolution, so dito naman. So, lagi siyang pakanan. So, ito minus ito, then ito minus ito. So, sulat lang natin. So, ang sabi natin kanina, di ba, pagka ang axis of revolution natin is nasa kanan ng ating figure, magiging siyang, ito yun, figure B. So, axis of revolution minus x left. So, ang x left natin is ito. So, magiging siyang 0, tapos minus etong x left natin. So, magiging siyang negative cube root ng 12 minus y squared. So, magiging positive din yan dahil makakancel din to. Then, minus yung 0 minus yung x right natin. So, 0 minus itong value na to. So, 0. Sige, sulatan natin minus 12 minus y over 4. So, magiging positive din naman yun guys dahil dito sa square na to. So, makukuha din natin value dito is dapat expectedly same, which is yung 256 pi over 15 cubic units or yung ating 53.6165. So, kung mapapansin nyo guys, pag na-type nyo to sa calcu, medyo matagal bago siya mag-solve. Kaya naman, ituturo ko sa inyo kung ano yung isang shortcut natin, which is yung tinatawag natin na Pappus theorem. So, sa Pappus theorem guys, so pwede siyang ma-apply sa kahit anong klase ng figure. So,
ang general formula niya kasi is volume is equals to 2 pi A D. Whereas yung A natin is yung ating area ng ating figure. Area of figure. And then yung D is siya yung ating distance from axis of revolution hanggang dun sa ating centroid ng ating figure. So, centroid ng ating figure. So, solve natin gamit yung ating Pappus theorem. So, meron naman na tayong nakuhang value ng area. So, kung i-recall natin, ang area natin dito is 4, dito sa side na to. And then dito is 4. Kaya, ang total area natin is 8 square units. Okay. So, solve lang natin gamit yung ating Pappus theorem. So, ang sabi, so, kunin muna natin yung kapag ka nag-rotate about our x-axis. So, ang sabi is 2 pi, constant yan. And then, ang area natin, so, pagka nag-rotate sa x-axis, ang area ng ating figure is 8. And then, ang d natin, ang sabi, ang d natin is yung distance from the axis of revolution hanggang dun sa ating centroid ng ating figure. So, dito sa figure na to guys, mapapansin natin na ang centroid niya is nandito sa part na kung saan ang y is equals to 12 or ang distance natin is 12 units from the axis of revolution. Kaya ito is magiging 12. So, pag sinolve natin ito, ang volume natin sa x is 8 times 2 times 12 is magiging siyang 192 pi units cube. So, which is parehas lang nung na-solve natin kanina. So, double check lang natin. So, 2 pi, ang a natin is 8 times 12. So, which is 192 pi. So, para doon naman sa ating volume, rotating about the y-axis, so dito, kailangan natin kumuha ng x-bar. Bakit? Kasi, kung titingnan natin, baka kasi isipin natin is, ang centroid niya nasa gitna. So, pag ginawa natin yon, ang distance niya from the axis is 0. So, magiging volume natin is 0. So, ang gagawin natin dito guys na approach is, kukuha tayo ng isang volume netong side na to, and then kukunin natin yung x-bar neto, which is yun yung magiging d natin. So, bakit x-bar? Kasi, ang d natin, ulitin ko lang guys, ang d natin is yung distance parallel doon sa ating axis of revolution. So, kung ito is, ang axis of revolution natin is ito, so, ang distance natin, which is, yung parallel distance natin is 12 units. So, kung dito natin siya i-rotate, ang kailangan natin is yung ating x-bar. So, kailangan natin kumuha ng value ng x-bar. So, ang magiging din natin would be x-bar. So, okay. So, sulat lang muna natin and then later on kunin natin yung ating value ng d. So, dito, dahil kukuha lang tayo ng isa, so 2 pi, ang area natin is 4, and then kunin natin yung d natin. And then, ito times 2 natin. Dahil, pag ni-revolve natin ito dito, same lang din siya nitong part na to, so magiging times 2 lang natin ito. Ayan. So, kunin muna natin yung ating x-bar. So, dito, ang x-bar, ang gagamitin nating strip is yung ating vertical strip or yung ating vea. So, i-recall lang natin pagkukuha tayo ng centroid gamit yung ating vea. So, ang sabi, pagka vea ang ginamit natin, since x-bar, so may area na tayo, which is 4. And then, ang x sub c natin is x lang. And then, ang dA natin is yung ating y upper minus y lower. Okay. So,
kunin natin yung ating x bar. So, ang ating x bar is yung integral from yung x sub c dA. So, ang magiging limits natin is from 2 to 0 ulit. So, from 2 to 0. And then, ang x sub c natin is x. And then, ang dA natin is yung y upper. So, 12 minus, ito yung part na yun. So, 12 minus x cube minus 12 minus 4x and dx. Then, divide natin sa ating yung numerical value ng ating area, which is 4 lang. Ito lang yung guys. So, solve lang natin. So, from 2 to 0 and then x. Then, divide natin sa 4, which is yung area natin. And then, magiging siyang 12 minus x cube minus yung 12 minus 4x natin. So, ang x bar natin is equals to 16 over 15 units. So, ibig sabihin pala, ito ay 16 over 15. So, ang makukuha nating value ng ating volume revolving about the y-axis is 2 pi. Ang A natin is 4. Ang D natin is 16 over 15. And then times 2 dahil dalawang segment. So, ang makukuha natin is 256 pi over 15 cubic units. Which is same lang dun sa nakuha natin kanina. Okay? So, that's it for now, guys. So, until our next video,